nag-post po sa Facebook itong isang nagngangalang Jelly Matcha. Tapos, ang kwento niya, siya ay nagpa-glutathione drip sa isang clinic. Tapos ang kwento niya, inexperienced daw yung nurse na nagturok. Alam niyo naman ang IV, hindi ba? Ipapasok yan sa inyong ugat yung needle. Nakailang turok daw yung nurse. At ilang beses, according to her, pumutok yung kanyang ugat dahil nga mali yung pagturok. At hindi raw naisara o na-lock. So ito, pakinggan natin yung kanyang pahayag sa social media. Meron naman pala kaming hinanda. Roll VTR. Ako ng infection sa aking glutadrip session. Fault ko kasi una pa lang, naramdaman ko na hindi marunong yung nurse na nagturok sa akin. Una siyang nagturok sa akin dito. Sinagad niya yung pinaka-needle and pumutok agad yung ugat ko. Nagtry ulit dito. And then pumutok ulit. Nagtry ulit siya dito. Pumutok ulit. Sabi ko tama na, stop na. Tinuloy naman siya ng isang nurse and pumayag ako. May fault again na pumayag ako. And then, nung nag-okay na siya, yung nurse na unang nagkabit, yung pinaka nakadugtong dun sa gamot, hindi niya na-lock ng maayos. And then, nung nag-okay, inopen niya, sumabog yung gamot. And then, hinawakan niya ang kinover niya nung kamay niya. So, hindi ko na rin naisip na baka magkaroon yun ng infection or something. Tinuloy pa rin yung fault ko pa rin kasi pinatuloy ko. Saturday, last week, sobrang sakit na ng ulo ko. Nagising ako ng 1:30 ng madaling araw. Sobrang sakit niya. Hindi ko na siya mapigilan. Hanggang sa nila na ako sa ER, suka ko ng suka. Hanggang sa umabit na ngayon, 1 week na ngayon, medyo nagawa ko ng video asking for prayers para sa fast recovery ko. Oh my. Okay, so yan po yung kwento ni Jelly Matcha. So, we'll start with the basic questions. Para saan ba ang glutathione and bakit ito sikat na nagpapa-IV pa? Ang alam ko kasi may oral niyan hindi ba? Na parang tablets lang. Hindi siya yung oral na glutathione vis-a-vis itong nagpapa-IV ka pa ng glutathione. Ano ba ang ano nito? What is it for, Dr. Jean? Right. Actually, ang glutathione, as you all know, it's actually a major antioxidant, no? Meaning, it binds to free radicals na tinatawag. Yung free radicals na yan, they come out, no? Pag tayo halimbawa exposed to stress, sa infection, or halimbawa kapag tayo tumatanda, bumababa ang glutathione levels, mas prone tayo to develop these free radicals. If these free radicals actually attach to the organs and they cause damage to the cells which causes a lot of infection. So ang ginagawa ng glutathione is they bind to these free radicals para hindi siya mag-cause ng damage, no? Hindi siya mag-attach sa ating cells, no? So in actually excess or at a dose na mataas na malaki, it has seen na nagkakaroon siya ng whitening effect. That's why ginagamit na lang ito off-label as a whitener, no, na nakita nila kasi. So naging uso yan, especially of course sa mga Asians, no. But actually glutathione itself is actually safe, no, but it is not approved as a whitener. It has been approved as a kumbaga pang-kontra ng mga side effects ng chemo drugs dito sa Pilipinas. And also in other countries and even here, it's being used also for those who have been shown to have low levels of glutathione. Let's say halimbawa yung may mga chronic disease, may cancer, merong halimbawa yung iba mga autism, no? Yung iba Parkinson's disease, no? So malaki ang tulong niya provided ma-inject ng tama at the right dose and tama yung indication. So, Doktora, yung nakita niyong video, I'm just curious, yan ba yung side effect kung mali yung paggamit, na-contaminate? Is it life-threatening? Is that going to be a permanent disability that she couldn't open her eye? Oo. So, ano yun? Have you come across something like this? Or Actually, I haven't. I'm sure if you ask a lot of dermatologists, they haven't come across with this kind of side effect. No, this is
parang very unusual, no? Oo. Although, no, there are side effects, there have been reported cases na nabasa natin na nagkaroon din ng swelling sa mata, no? Because possibly, hindi natin alam, it could be because of, is it an inflammation, no? Pwedeng nag-allergic reaction. Because when you have allergic reaction, the body's tendency is to inflame, no? So, unang-una dyan, yung dinadaanan ng glutathione, which are the blood vessels, no? Na konektado naman yan sa lahat ng organs natin, including the eye. There could be also yung pag-travel ng infection or ng bacteria. It could have traveled to the eye, no? So, hindi natin exactly malaman kung anong nangyari, no? Kung paano nagkaroon ng ganitong Side visual problem, no, yung tao, no. But for us to say na ma-blind or hindi, hindi natin masabi. I think the ophthalmologist is closely naman monitoring the patient and mukha naman siyang merong mga ginagawa na, no. I think if it's an infection, no, if it has caused already a permanent damage to the retina na tinatawag, paari nga sigurong mabulag, no? Pero kung hindi naman, no, temporary lang, could be a temporary swelling or ginagamot naman, naagapan ng antibiotic. So baka po pwede pa siyang makakita. Okay. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.